Hey guys, welcome to my channel. Sa madaling araw na dito, past midnight, sabi ko gagawa ako ng reaction video bago ako matulog. Isa sa mga nakapagpataas ng high blood ko this past few days, no. Yung DICT may naisip na naman. Ang tataba ng utak ng mga nandito sa DICT na to, no. DICT mulls all social media users to be verified. Tapos ang ano naman nila, ang caption, no, goodbye trolls. No, naalala nyo dati nung pinupush nila yung SIM registration, ang sabi nila, mawawala mga scammer. So, sinong mga naniwala? Ito isa sa mga malupit TNT SIM registration, no? Very powerful commercial pero very misleading. Naalala nyo ba to? Okay, yung nanay kumakatok, sabi sino yan, ganyan. Scammer ka! Huyo po. Ako to, nanay mo. 0985498023 na ako ngayon. Yeah, very powerful tong commercial na to. Magaling nakaisip nito pero in a bad way kasi maraming nalinlang, 'di ba? Ano nangyari sa sa mga scammer sa sa text, sa cellphones, 'di ba? Mas dumami pa nga. Mas dumami. I think yung latest ngayon, meron nakuhaan ng GCash na ilang libo yung nakuha sa kanila. Paano nangyari yun? 0985498023 daw po. So pinapalabas nila na mawawala yung mga scammer pagka nag-register kayo ng SIM, pero parang kinalimutan nyo na lahat to no? Hi. Sino to? 0910291595. Ako to, mahal. 0985498023 na ako ngayon. Scammer ka! Huwag ka na ibang maloloko! The problem is, hindi naman talaga scammer. Baliktad nga Very powerful pero misleading yung commercial na to. And, naalala nyo ba yung British man nagpunta ng US, nag-post lang ng picture ng picture or videos with gun. Pagbalik niya sa UK, inaresto siya. Inaresto siya, guys. Paano nangyari yun? And then, eto naman, network and just What? 127 of the Communications Act, okay? So you do not have to say that. So, 20 to 3, 1440, arrest Dali. okay? So, What do you mean I can't have any alcohol? okay. aarestuhin yung lalaki on a suspicion. 20 to 3, 1440, Suspicion. arresting you on suspicion of improper use of the electronics. Improper use of electronic device, no? So, yan nga. Yung pag nagkamali ka ng Facebook post, ito, suspicion pa lang hindi pa convicted. Aarestuhin ka na. So, anong tawag dyan? Di ba? Ano na yan? Steps to tyranny na yan? Tyranny? Communism? Anong nangyari sa democracy? Di ba? Wala na. Kaya, ang nakakainis dito, may mga Pinoy na sheeple na gustong gayahin. Oy, ba't di gayahin sa UK? Gusto nyo gayahin ganon? Na inaaresto ka dahil suspicion pa lang? Di ba dapat you're innocent until proven guilty? Suspicion pa lang itong babae Maganda pa naman yung police, pero suspicion pa lang na improper use daw ng electronic devices. Tapos ito, nagpunta ng Amerika. Anong pakialam ng UK kung nagbabakasyon sa Amerika, di ba? Wala na talaga. Wala na. Very tyrannical na. Bagsak na talaga ang UK. Ano ibig sabihin? Asan yung freedom? No? Kaya sabi ko dito, huhulihin ka pag nag-post ka sa FB against the government. Sila din magdedetermine kung ano consider na crime. Pag di ka sang-ayon, pag kumontra ka sa gobyerno, tatawaging hate speech ang post mo. So, wala na. No? Wala nang freedom. Oo, ka na lang, sasang-ayon ka. So, kahit anong katiwalian ang gawin ng gobyerno, pag kumontra ka, sasabihin nila hate speech ka. O kanino ka magsusumbong? Di ba? Sa mga eto malupit. Ito malupit ng Homer na to karapatan niya maging tanga, pero wag niya na ipopost kasi may expose lang siya sa buong mundo. Si Homer Robles Singson. Sa mga tinatawanan to, walang saysay pala para sa inyo ang mahuli kung sino ang mga online
What do you mean online criminals? May criminal ba na pinopost yung krimen nila sa Facebook or sa social media? Sa UK, effective to. Sa UK, effective. As someone in IT, I understandable ito. Fake accounts na mas kinukonsinan tulak cybercrime. Tulaks? Prevention laws makes people get away with criminal ano ba yung sabihin niya muna kung ano yung criminal liabilities online, like libel? No, you will cross the line yung yung libel at saka freedom of speech. How about yung freedom of speech? The issue here is kung kakayanin ba talaga ng DIC gawing 90% resistant kahit paano gawin cyber attacks. Australia, maganda yung mga nagko-comment eh. How about overreach ng UK government? Okay sa'yo. Huhulihin ka dahil na nag-post mo sa FB. Narinig mo na ba yung freedom of speech? Sabi ni Ronan Patrick, using the UK as an example isn't as great as you think. While I do believe there should be some regulation on social media, pero having too much regulation can cause more harm than good. That is true. Kasi once ibigay mo na yung freedom mo, hindi na yan ibabalik sa'yo. Paano ko sabi mo, nagkamali ako, pumayag ako na ibigay yung freedom of speech ko? Ano sasabihin mo sa gobyerno? Sir, ma'am, pwede na po ba kami magsalita uli ng malaya? Ay, ano ka? Hate speech yan, yari ka, kulong ka. No? Kind of power can violate. It can violate freedom of, as you can see, what's happening in the UK. Hinuhuli nila yung mga tao for social media posts, criticizing the government, Islam. Pag kinriticize mo ang government, Islam, illegal immigrants, huli ka. Diba? Ito maganda, sabi ni Eliezer Johaman, you want to sign away your freedom? Go ahead. Huwag mo kami idamay para dalawin ka ng pulis dahil sa post mo tulad sa UK. Ay, nako. Diba, ang dami. The UK is using that to arrest people who criticize the government and their policies. Not a very good idea. So, bilib na bilib ka sa UK, hinuhuli nga. Ito, suspicion pa lang eh. Suspicion pa lang. No? Asan na yan? May isa pa eh. Ay, sayang. May isa pa. No? 12,000 people a year ang hinuhuli sa UK. Dahil lang sa social media posts. Grabe. So, saan ka pa mag-vent ng ng saloobin? 'Di ba? Kung ultimo social media pala i-regulate na rin. Kaya nga nako, babantayan nyo to, guys. Babantayan nyo to kasi kayo sa Pilipinas, wala kayong Second Amendment to protect the First Amendment, which is the freedom of speech. Sa Amerika, hindi nila pwedeng gawin yan kasi may Second Amendment dito. Ano ibig sabihin? Pag sumobra sila, pag naging tyrannical ang government, di ba? Diyan gagana ang Second Amendment. A Second Amendment is a doomsday provision na when all else fail, yung namumuno talagang tyrannical na, wala nang freedom yung mga tao, diyan gagana ang Second Amendment. Ang Second Amendment, guys, hindi yan para mag-hunting, para mag-shooting ka sa gun range, hindi. Naisip yan ng forefathers ng Amerika na pag umabuso ang mga nakaupo, doon gagana ang Second Amendment. Hindi yan pang hunting, hindi yan pang target shooting, punta sa rin, hindi. Kaya gustong-gustong tanggalin yan ng mga tyrannical leaders. So, it's up to you. Paano sa tingin nyo ang ginagawa nila, no? Para tanggalin. Anyway, balik tayo sa Pilipinas. Dapat ipaalam nyo sa gobyerno na hindi kayo sang-ayon sa ganitong proposal. Na hindi nyo ibibigay ang freedom of speech nyo on the guise of, tatanggalin natin yung mga trolls. Talaga? Di ba ultimong gobyerno may trolls din? Maniniwala ba kayo na walang troll si BBM? Ang mga Marcos? Maniniwala kayo? Bago mag-eleksyon, di ba? Nagbayad siya ng mga vloggers. 'Di ba? Para mag-troll, nako. Nakakita na ako ng totoong troll no? Nung umuwi ako sa Quezon, may nakita ako doon. Kapitbahay ko. Meron siyang sandamakmak na telepono na nakalinya, na naka-online lahat. Ay, nako. Anyway, so ayan, sabi ni Albert, we will be the next
North Korea. Magiging North Korea na ang Pilipinas, guys. Yeah, right. Same as SIM registration. I wonder if it really stops scams. Ano nangyari? Ano nangyari dito? Ganda-ganda ng commercial yun, nakakatakot. O nawala ba yung ano? Di ba mas lumala? Ang laki ng mga kinukuha sa mga GCash ngayon. Yung mga text, meron pa yata yung isa pambayad sa ospital nakakuha sa kanya. No? Once makuha, hindi na mababalik. So, yan guys, no? Nakakataas ng high blood. Pero, tandaan nyo, once na i-give up nyo ang freedom nyo, hindi nila yan ibabalik basta-basta kung hindi nyo ipaglalaban with your blood, sweat, and tears. So, that's it. Comment down below. What do you think? Marami na bang sheeples dito? Or dyan sa Pilipinas? Thanks for watching. Bye.